Thank you, Father. At last week po, napag-aralan po natin, ginamit po si Auntie Lulu at si Uncle Oscar tungkol po sa nangyayari dito sa ating paligid, sa mundo. Maraming iba't ibang gera. Gera sa Israel, gera sa Ukraine, Russia, gera sa Taiwan, China, sa Africa, gera sa Pilipinas, sa China, kung saan-saan po, na katulad nga po ng propesiya sa Bible, yun nga po, kasama po iyon, na-prophesy na po yun, kaya hindi na po katakataka, lalo na po sa ating mga mananampalataya na yun na nga po, we are living in the last days, pero po, sabi nga po, how to prepare, what to prepare last week, sinare nga po ni Auntie Lulu, ang pinaka-importante po sa lahat na alam po natin kung saan tayo, ang status po natin, spiritually, ang eternal natin, ang eternal na destination natin, dapat ma-prepare natin. Hindi nga po, ang isip nga po natin, set our minds on the things above and not on the things on earth. At sabi nga po ni Auntie Lulu rin na ang madadala daw po natin sa langit ay ang mga soul, hindi po ang mga material na bagay. Although, prinamis naman po ni Lord na talagang i-bless niya lahat ng sumusunod sa Kanya. Hindi naman po kasalanan na tayo maging prosperous. Pero po, ang priority po, importante po, priority po natin ay si Lord. At tayo, alam po natin na tayo nga ay ligtas na sa Panginoon para kahit ano pong mangyari ay alam po natin saan tayo pupunta. Hindi lang po tayo mga sarili natin, kundi mahal natin sa buhay, mga anak, mga kapatid, mga kaibigan, mga apo, lahat po ng mga nakakaugnayan nating tao within our circle na siguraduhin po natin na sila ay nakakilala na sa Panginoon upang po makasama po natin sabay-sabay. Ano man po mangyari sa bukas, sa mamaya, alam po natin na sama-sama po tayo doon sa piling ng Panginoon dahil po tayo ay nagpasakop na sa paghahari at Lordship ng ating Panginoong Hesus. At salamat naman po at lahat po tayo, alam ko ay nagsuko na ng ating buhay sa Panginoon, sa pangunguna at paghahari ng Panginoong Hesus. Kaya praise the Lord po. Pero hindi po doon nagtatapos. Ito nga po, sabi nga po ni Auntie Lulu at sinabi rin po ni Uncle Lito, ang pinaka madaming reward na banggit po ni Uncle Oscar, yung rewards in heaven, di ba po Uncle Oscar? Yeah. Lahat po ng ginagawa natin dito, hindi tayo mababaliwala. Lahat po may rewards, lahat ng sinabi natin, lahat ng ginawa natin, kahit isang basong tubig na ginawa natin para sa Panginoon, may reward po yon. Sabi naman po ni Mime, harinawa po ang reward natin, hindi parang kasing ang crown in heaven natin, hindi katulad ng crown ng tansan, kundi crown po na parang yung batya na crown. Kaya ito po, pag-aaralan po natin ngayon para po maging kasing laki ng batya ang crown natin in heaven. Ito po, pag-aaralan po natin ngayon ang pinag-utos ng Panginoon na ang marami, kung sa physical po, sa natural naman, talaga naman po ang tawag nila doon sa commission ng The Great Commission na sinabi ng Panginoon ay ito po, mission impossible. Bakit ba sinasabi ng kung sa tao lang, sa kakayanan ng tao talagang ang Great Commission na ito, na makikita natin sa Matthew 28, 18 to 21. Matthew 28, 19 to 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them how to follow all that I commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Amen. Thank you, Lord. Kayo po ang magpala ng iyong mga salita sa gabing ito. Ang bawat puso po namin ay binubukas namin sa inyo, sa mensahe mo po para sa amin. Magiging personal po ang bawat salita, Panginoon, na maririnig namin, Panginoon, na mumula mismo sa iyong mga bibig, Panginoong Diyos. Nagpapasako po kayo sa inyo. Binubuksan namin ang aming mga tenga at puso. At salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong ginagawa sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Salamat po. Amen. At ngayon nga po, intentional po natin pakinggan tong mga salita ng Panginoon na ating maririnig. Kasi po, sabi nga po, may pag-aaral po, recent study shows na 9 seconds lang daw po ang attention span ng tao sa panahon natin ngayon. Kaya naman po, hinihiling po sa pangalan ni Jesus, let us give our attention, full attention,
mula umpisa hanggang katapusan para sa Panginoon. Huwag po natin hayaan na ang kaaway ay manakaw ang binhi na gustong itanim ng Panginoong Diyos sa ating mga puso sa araw na ito, sa gabing ito. Ito nga po, makikita nga po natin dito sa Matthew 28:19 to 20. Tama naman po. Kung sa kakayanan ng tao, sinabi nga po dito sa verse 19, "Go therefore and make disciples of all nations." Iisipin nyo, napakalaking assignment na binigay ng Panginoon ito sa atin. Biro mo, lahat daw ng nasyon, gawin nating disipulo, tagasunod, committed follower ng Panginoong Hesus. Parang imposible, di ba? Kasi, tama, imposible nga kung hindi natin kasama ang Panginoong Diyos. Pero, eto, sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos ito dahil alam niya na kaya natin to. At may mga paraan na, ito, basahin din natin sa Mark 16:15. Ito, pinapakita rin dito na imposible yung pinagagawa ng Diyos. Pero sa carnal mind o kaya sa natural na kakayanan ng tao, sabi nga dito, ang Panginoon Jesus na nagsasalita, "Go into all the world." Di ba all the world? Parang imposible. Paano tayo makakapunta sa all the world and preach the gospel to every creature? Dito, all the world, parang imposible kung iisipin natin sa sariling kaisipan natin, paano ba ito mangyayari? Pero may mga paraan na binigay ang Diyos sa kanyang salita. God's way to complete our impossible mission. Impossible to man, but not with God. Because with God, nothing is impossible. Ang unang step ay be filled and continually filled with the Holy Spirit. Ito, sinabi ng Panginoong Diyos ito, ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, sa Acts 1:4-5. Ito yung time, di ba? Kung ang taong may sakit, alam niyang mamamatay na siya. Yung mga last words niya, talagang importante yun. Kaya dapat makinig tayo. Ganon din dito, bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, importante itong sinasabi niya. Alam niya na malaking assignment, malaking commission ang binibigay niya sa kanyang mga followers, sa kanyang mga believers. Kaya sinabi niya dito, "And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait." Maghintay daw sila. Saan? "For the promise of the Father, which He said." Ang promise na ito, makikita natin sa John 14:26. Ito ang prinamis ng Panginoon. "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name." Ito ang promise, ang Holy Spirit na dapat daw intayin nila. "You have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now." Kaya ito, pinaiintay, pinaabangan. Sabi ng Panginoon, abangan nyo ang pagdating ng banal na Espiritu. Kaya iyon ang magiging kapangyarihan na sasama sa kanila. Sabi sa Acts 1:8 ng Panginoong Hesus, pagpapatuloy, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Kaya ito ang pangako ng Diyos. Ito ang sinabi niya na kung matatanggap natin ang banal na Espiritu, automatic na tayo ay magiging witnesses. Lahat ng mga imposible na ginagawa natin dati, katulad yon, di ba? Akala natin ang pag-share ng salvation sa iba, ang pag-share ng gospel sa iba, marami sa atin, maski ako, ang iniisip ko, para lang yan sa mga pari, sa mga pastor, sa mga opisyales ng mga church. Hindi yan para sa akin. Ako isang regular na mananampalataya lamang. Pero hindi. Tayo, pag na-receive natin ang power of the Holy Spirit, magkakaroon tayo ng kapangyarihan na tayo ay magiging patotoo, automatic, magiging patotoo na tayo ng Panginoong Diyos. Kaya naman, huwag tayong mabahala dun sa sinabi ng Panginoon na "Go and make disciples of all nations." Kasi may Holy Spirit tayo na tutulong, bibigyan tayo ng kapangyarihan upang matupad iyon. At bukod pa rin makikita rin natin na yung baptism of the Holy Spirit dito sa Acts 2:2-4, katulad nga ng sinabi ng Panginoon Jesus, nangyari nga yun. Makikita natin yung 120. Dito sabi doon, "And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind,
and it filled the whole house where they were sitting. Inaabangan nila yung pagdating ng banal na espiritu. At dumating nga, then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit. Dumating nga ang banal na espiritu at lahat sila ay napuspos o napuno, filled with the Holy Spirit. Kaya makikita natin yung term na baptized in the Holy Spirit and filled with the Holy Spirit ay ginagamit interchangeably. Ibig sabihin, minsan ang pwedeng gamitin na baptized with the Holy Spirit, ito yung initial na napuspos ng banal na espiritu o napuno ng banal na espiritu. Panalangin natin kung hindi pa natin nararanasan ito, panalangin natin na tayo sa oras na ito, sa minutong ito ay mapuspos nga ng banal na espiritu na mabaptize ng Holy Spirit. At makikita natin, hinihikayat kung tayong naman ay nakaranas na ng baptism of the Holy Spirit, hinihikayat tayo na manatili tayo sa pagkapuspos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Sabi rito, do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Itong be filled with the Holy Spirit ang ay present tense verb, which means to do it regularly, continually. Hindi lang to one-time experience, kundi ito ay constant. Araw-araw, minu-minuto, dapat tayo ay puspos ng banal na espiritu. Ano bang ibig sabihin ng puspos ng banal na espiritu? Ang ibig sabihin nito ay katulad ng sinasabi noon na ginamit na Greek word na plereo. Ang ibig sabihin nito ay to fill to the full. Example daw nito ay parang glove. Ang glove, walang ibig sabihin yung gloves sa ginagamit sa hand gloves, ginagamit sa kamay. Walang ibig sabihin niya sa sarili niya. Pero pag ito ay sinuot na ng doktor, nagkakaroon ng importansya ito. Ganun din tayo, para tayong mga gloves. Pero pag sinuot na tayo ng Panginoong Diyos na ang Holy Spirit na ay napuno na ng glove, nagiging parang doktor na yon, nakaka-opera na siya. Pwede na siyang magbigay ng lunas sa sakit. Pwede na siyang mag-detect kung ano bang problema sa katawan mo. Marami na siyang pwedeng gawin ang glove dahil suot-suot na siya sa kamay. Ganon din daw po tayo. Dapat po tayo ay suot-suot na rin ng Holy Spirit. Nakokontrol na tayo ng Holy Spirit. Hindi na tayo ang nagdedesisyon ng anong dapat gawin, kundi ang Holy Spirit na ang nagdedesisyon para sa buhay natin. Para din daw po itong salt to preserve meat. Noong unang panahon, walang mga refrigerator, kaya ang salt ang ginagamit, ang asin ang ginagamit para ma-preserve ang mga karne, hindi mabulok. Ganon din daw ang ibig sabihin dito, isang gamit ng salitang be filled. Kailangan ma-preserve din ang mga bulok. Kaya naman tayong mga Kristiyano, dapat din, pag tayo ay nasa kasama ng mga nabubulok ng mga karne o nabubulok na mundo, dapat nagkakaroon to ng preservative na nababawasan ang kabulukan. Tulad ng patutuon ng asawa ko, sabi niya gano'n. Dati sa trabaho ko, 756-5664. sa trabaho ko kasi noon, ay trabaho ng asawa ko, dati daw, kabi-kabila, na mga namumulaklak ang mga bibig ng mura, pero ngayon dahil alam nila si Ed ay Kristiyano, nahihiya na silang magmura, napapahiya na sila, kaya wala nang maririnig na mura doon sa workplace. Kaya yon ang ibig sabihin, isa sa gamit ng be filled with the Holy Spirit, nakokontrol ang kabulukan. Pangalawa, discount for that po. ito, remember always that unang-una, be filled with the Holy Spirit. Pangalawa, remember always that Jesus is with you. Ang importante pala sa number 1, yung be filled with the Holy Spirit and be continually filled with the Holy Spirit. Ito ay dire-diretso to, constant. Hindi yung pag nararamdaman mo lang, feel mo lang ngayon na sumunod sa Panginoon, hindi ganon. We walk by faith, not by feelings. We walk by faith, not pag easy yung walk. Pag mahirap na, ayaw mo na.
suko ka na. Pag may test and trials, ayaw mo na. Pag hindi nasagot agad-agad yung prayer mo, suko ka na, ayaw mo na. Hindi po ganon. Dapat po, pag filled with the Holy Spirit, kahit anong hirap yan, kaya mong batahin. Kasi, puspos ka ng banal na espiritu, kaya tuloy-tuloy. Kaya mong ma-overcome kahit na anong hirap, mahaharapin mo dahil alam mo na kasama mo ang Holy Spirit. At temporary lang yung mga hirap na yon, malalampasan mo rin yon. Balikan po natin itong number 2. Dapat lagi nating maalala na kasama natin ang Panginoong Hesus kung tayo ay nag-share ng gospel ng salvation sa iba, ng mga righteous ways. Kasama natin ang Panginoon. Sabi nga dito sa Matthew 28:18-20. Sabi ng Panginoong Hesus, all authority has been given to me in heaven and on earth. Lahat daw ng autoridad, lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa Panginoong Hesus. Ngayon, ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ba ay may autoridad sa buhay natin? Kung oo, sa verse 19 sabing ganon, go therefore and make disciples of all nations. At dahil may authority ang Panginoong Hesus, binibigay niya rin sa atin yung autoridad na yon, di ba? Sabi nga niya sa Mark 16, these things will follow those who believe. They will, sabi niya ganon, in my name, they will cast out demons. They will lay hands on the sick and they will recover. Signs, wonders, and miracles ang susunod sa iyo pag ginamit mo ang autoridad ng Panginoong Hesus. Meron kang kapangyarihan din na binibigay ng Panginoong Hesus sa iyo. Kasi nung inutos niya to, para niya sinasabi sa iyo, siyempre kung isa kang sundalo, pag inutusan ka ng gobyerno upang makipaglaban, siyempre hindi ka niya uutusan ng walang ibibigay sa iyo na mga training, ganon. Walang mga supplies. Lahat, siyempre, ibibigay sa iyo para siguraduhin na ikaw ay manalo sa gera. Ganon din, binibigyan din tayo. At higit sa lahat, para ang autoridad na binibigay ng Panginoon Hesus, sabi niya sa verse 20, I am with you even to the age of the earth, even to the end of the age. Kaya kasama natin ng Panginoong Hesus, kaya kaya natin gawin lahat. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya mahirap man yon, magagampanan natin dahil kasama natin ang Panginoong Hesus. Kahit hindi natin kayang mahalin yung tao na gustong ipasyaran ng ating Panginoong Hesus, magagawa natin yon dahil ang biyaya niya ay sapat sa atin. Kahit hindi natin kayang patawarin yung gustong sharean sa atin ng Panginoong Hesus, magagawa natin kasi tutulungan tayo. I can do all things through Christ who strengthens me. Bibigyan tayo ng kalakasan. Ang kalakasan ng Panginoong Hesus ang binibigay niya sa atin, kaya kaya natin gawin kahit na anong mahirap pa yan. Walang liligtas, magagampanan natin. Katulad nga yung nangyari sa akin, in-injection niya ng mata ko na pinakatakot ko talaga yung injection. Hindi ko nga kayang injectionan yung sarili ko, pero nakayanan kong harapin yun kasi God's grace is sufficient and Christ strengthened me during that hour. Kaya wag tayong matakot kung ano man ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang kalakasan niya rin ang ibibigay niya sa atin. Kahit na sa persecution, kahit na kakantsawan tayo ng mga kaibigan natin, wag tayong matakot dahil kasama natin ng Panginoon. Pagka hindi na tayo kasama ng mga kaibigan natin, ang Holy Spirit ang kikilos sa mga puso nila at maliliwanagan din sila, at sa tamang panahon makikita natin sila ay magsusuko rin ang mga buhay nila sa Panginoong Diyos at magpapasalamat sila na ginamit tayo upang mapalapit sila sa Panginoong Diyos. Kaya wag tayong manghihinawa sa pag-share ng gospel sa iba. Lahat ng mga opportunity gawin na natin kasi chance natin yon habang may chance pa. Kasi sabing ganon, ang pagbabalik daw ng Panginoong Hesus will be like the days of Noah, na ang mga tao nung panahon ni Noah, kung maaalala niyo yung istorya na yon, di ba yung mga tao hindi sila nakikinig kay Noah. Sinasabi na ng Noah, magkakaroon ng ulan, magkakaroon ng bagyo, babaha ang buong mundo, halina kayo, sumakay kayo, pero hindi sila naniwala hanggat ayun, lahat sila natupok ng baha.
Kaya itong panahon na rin natin ngayon, hindi sila naniniwala kasi iniisip nila, oh, lagi na lang sinasabi yan, end times, lagi, bata pa ako, sinasabi na yan, pero hindi naman nangyayari. Pasalamat tayo sa Panginoon, hindi pa nangyayari. Kasi sabi ng Bible, He is not willing that anyone should perish. That's why hindi pa niya ginagawa iyon, hindi pa siya bumabalik upang magkaroon pa ng chance ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At pangatlo, put on the full armor of God, stand to your ground and pray always. Ayun, kasama natin ang power ng Holy Spirit, kasama natin ang authority ng Panginoong Hesus, at binigyan niya rin tayo ng full armor of God. Kaya kailangan tumayo tayo, wag susuko, hindi pwedeng ngayon nakatayo tayo, tapos mamaya uupo, hihiga, matutulog, hindi pwede, dapat lagi tayong nakatayo. Stand to your ground and pray always. Sabi sa Ephesians 6:11-13 at 18. Put on the whole armor of God. Kailangan isuot mo. Binigyan tayo ng kalasag ng maraming sandata, ng buong sandata mula ulo hanggang paa. Binigyan tayo ng Panginoong Hesus para gamitin. Kailangan isuot natin, gamitin natin, kung hindi baliwala iyon. Sabi rin sa verse 13, take up the whole armor of God. Dapat din yun, buo talaga, whole armor of God. Dapat isuot natin mula ulo hanggang paa. Ano ba yun? Mula ulo, di ba? Yung helmet of salvation. Tapos sa dibdib, shield of, yung sa dibdib, breastplate of righteousness. Yun nga, yung ang buhay natin nakaayon na sa pagsunod sa righteousness, which is the word of God. Dapat ayon sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, yun ang standard natin. Because that is the righteousness of God. At yung shield of faith, ang faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya importante talaga yung word of God sa buhay natin. Hindi natin dapat baliwalain yon. At sa panahon na hindi tayo makakapagbasa, pwede naman yung katulad ng ginagawa ni Auntie Helen na nanonood siya ng yung kay Pastor Peter. Ginagawa rin ni Uncle Nestor. Pero siguraduhin natin na yung pinanonood natin sa YouTube ay mga reputable na mga preachers. Katulad, dapat wag tayong makikinig ng mga kulto, mga katulad ng mga iglesia, kung ano-ano pang mga kulto. Importante yun, yung pinapapasok natin sa ating mga mata at tenga ay tama, yung righteousness lang, wag yung mga lies, kasi the devil does not come only to steal, kill, and destroy. Kaya every opportunity he sees, talagang gagamitin niya, kaya mag-ingat po tayo lagi. At sabi rin dito sa verse 18 ng Ephesians 6, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Kaya importante po rin yun, yung prayer and in the Spirit. Importante talaga na every moment we are filled with the Holy Spirit and continually being filled with the Holy Spirit. At sabi sa last phrase, with all perseverance, wag tayong susuko in supplication for, at alalahanin din natin lahat ng ipag-pray, lahat ng mga mananampalataya, hindi lang yung sarili natin. Dahil lahat po tayo dumadaan sa mga ibang lakarin sa buhay, pagsubok, minsan naman po puro blessings. Kaya lahat po, now, pag-pray po natin, both na paghihirap ng mga testing, pag-pray natin ang mga manampalataya na hindi bumitaw sa Panginoon, at kung sila naman ay blessed na hindi po sila masilaw ng blessing ng Lord, na maligaw din po sila ng landas. Kaya importante po na pag-pray natin sila, at importante po na hindi tayo susuko. At ang pang-apat, accept the challenge. Huwag po natin gayahin si Moses na tinawag po siya ng Panginoon upang iligtas ang children of Israel out of Egypt. Pero po, anong sinabi po niya? Sabi niya sa verse 13 ng Exodus 3, indeed, when I come to the children of Israel, ay hindi po, sa verse 11 muna. Sabi rito, Exodus 3:11, tinawag siya ng Panginoon sa verse 10, come now therefore, and I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Anong sinabi niya? Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Imbis na sumunod siya sa Panginoon, hindi siya sumunod. Ang sinabi niya,
hindi ko kaya, sino ba naman ako? Parang sinasabi niya na, katulad din po natin, sino ba naman ako? Ito lang naman ang natapos ko sa buhay, ito lang naman ang ari-arian ko, hindi naman ako mayaman, mahirap lang naman ako, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi naman ako na-train sa ganito, hindi naman ako na-train sa ganyan, matanda na ako, bata pa ako, lahat po ng tungkol sa sarili natin, isang tabi natin, wag po natin gayahin si Moses na ito, yung sarili niya pong limitasyon ang tinitingnan niya imbis na ang kapangyarihan ng Diyos, imbis na sumunod sa Diyos. Sa verse 13, ayun din po, may excuse na naman siya. Ano naman ang sasabihin niya daw sa mga Israel kung sino ang, pag tinanong siya kung sino ang nagpadala sa akin, imbis na sumunod na lang siya, matapos sabihin ng Diyos sa kanya na bibigyan siya ng sign na siguradong kasama mo ako, imbis na makontento siya na kasama na lang niya ang Diyos. Tinanong pa niya, paano naman, baka naman sabihin nila na ako lang to, na baka naman sabihin nila, holy ako, baka sabihin nila, kala mo kung sinong righteous ako, hindi naman. Parang gano'n naman yung sa interpretation natin sa present time. Gano'n ang sinagot ni Moses. Kaya ang sagot naman ni Lord dito sa verse 14, sabihin mo, I am who I am. Ayun, may sagot na naman, I am has sent me to you. Ayun, pinaalala ng Diyos, ako mismo ang nag-send sa'yo. Iyon din ang sasabihin mo sa kanila. Kaya tayo rin, ang Diyos ang nag-send sa atin, ang sasabihin natin, ang salita ng Diyos, hindi naman ang salita natin. Kaya makikinig sila sa atin. At makikita na naman natin ang katigasan ng ulo ni Moses, imbis na sumunod siya sa, ito na naman, sabi niya, then, sa Exodus 4:1, then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say the Lord does not appear to you. Ito, bagamat sinabi na ng Diyos, kasama mo ako ang magtuturo ng sasabihin mo, ako mismo ang magsasalita. Parang ako ang magsasalita sa mga salita mo, pero ito, si Moses, puro excuse. Huwag po natin gayahin si Moses, sumunod po tayo sa Panginoon. Ito, sa verse 10 na naman, sinabi na nga ng Diyos, gagawa ako ng maraming himala. Makikita nila na ibabalidate ko ang mga salita mo, papagalingin ko ang mga may sakit, ibabalidate ko ang mga salita mo, lahat ng mga prayer request nila, matutupad. Pero si Moses, ito pa rin ang sagot niya sa verse 10 ng chapter 4. I am not eloquent neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Sarili pa rin niyang iniisip niya, yung sariling limitasyon pa rin. Huwag po tayong ganon. Ang isipin po natin, ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, hindi po ang limitasyon natin. O hindi ako ubod ng ganda, hindi ako pogi, hindi ako qualified, maitim ako, payat ako, taba ako, hindi ako matalino. Huwag po yun ang iniisip natin, ang isipin po natin, gagawa ng himala ang Diyos sa pamamagitan natin kung tayo susunod. Gayahin po natin, ito, ang bata dito, ang isang maliit na bata sa John 6:8-13. Sabi po dito, kasi ito yung time na marami nang sumusunod nung nandito yung ministry ng Lord Jesus dito sa lupa. Marami na pong sumusunod sa kanya dahil sa mga himalang ginawa ng Panginoong Hesus. Maraming gumaling na may sakit, mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, mga pipi nakapagsalita, mga bingi nakapakinig. Pero po, ito po, kaya naman po, marami na po, sabi dito, mga 5,000 po ang mga lalaki na sumusunod nung time na yon na gabi na kailangan na silang kumain. Kung hindi magugutom sila kasi malayo yon. Pag uuwi pa sila, abutin sila ng gabi, hindi sila makakakain at hindi rin safe. Kaya naman sabi ng Panginoon, pakainin mo sila. Sabi naman ni Philip, wala tayong ganyang kakayanan na mapakain sa kanila. Tapos narinig ni Andrew yung usapan ni Philip at ng Panginoong Hesus. Kaya naman sabi ni Andrew, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there is a lad, a small boy. Ito, a young boy, here who has 5 barley loaves. Ang barley loaves daw po noong time na yon, yung tinapay na to, made of barley, ay pinaka low class na tinapay nung panahon na yon. Yun lang daw po ang nakita nilang pagkain doon sa multitudes na yon na binigay nung batang lalaki, maliit na batang lalaki. Inalay niya
Binolunteer niya. 5 barley loaves and 2 small fish. Yun ang binolunteer. But what are they among so many? Ito, nagduda pa rin si Andrew. Ang nakita niya yung 5 barley loaves na low class na tinapay at 2 isda para sa 5,000, imposibleng mapakain yon. Pero sabi ng Panginoong Hesus sa verse 10, make the people sit down. Now there was much grass in that place, so the men sat down in number about 5,000. Ayun po, nung time na yon, mga 5,000 lalaki daw po ang pinaupo upang pakainin. Nung time na panahon na yon, ang binibilang daw po ay mga lalaki. Pero sabi ng mga Bible scholars, mga babae, mas marami daw pa daw po kaysa 5,000 at may meron din daw po mga bata. So give and take, mga 15 to 16,000 daw po ang lahat ng mga tao na to. Sa verse 11, and Jesus took the loaves. Ayun nga, kinuha ng Panginoong Hesus yung inalay ng maliit na bata na 5 barley loaves. And when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. So when they were filled, ayun, nagmultiply yung 5 barley loaves at 2 isda. Napakain ang 16,000 na tao, nabusog sila. Ibig hindi, kahit na low quality, low class na tinapay yun, nabusog sila. Ibig sabihin, dahil hinawakan ng Panginoong Diyos yun, naging masarap pa, kaya nabusog yung mga tao. Siyempre, kung hindi masarap yun, maraming tao hindi siguro kakain, pero naging masarap yun, kaya nagpakabusog pa sila. At marami pang natira. 12 baskets ang natira. Kaya naman po, pag yung kahit na po anong meron tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, pag nasa kamay na po ng Panginoon, kaya pong magpakain ng marami kung ito po iaalay natin sa Panginoon Diyos. Kaya naman po, wag nating isipin ang limitasyon natin. Kung tayo'y nasa kamay ng Panginoon, little becomes much when we put it in the Master's hand. Sabi nga nung kanta. Kaya naman po, magdesisyon po tayo na tayo'y mag-accept ng challenge to go and make disciples of the Lord Jesus. Let's obey the Lord today because today is the day of salvation. Sabing ganun ng Bible. At sinabi din ng Bible na ang delayed obedience is disobedience. Kung magpapabukas pa tayo, that is already disobedience. Kaya ngayon na daw po, kung sino man po ang kasama natin sa bahay, o kaya naman kung sino ang co-worker natin, wag na po tayo mag-antay na tayo ipadala pa ng Diyos sa ibang lugar. Kung saan man po tayo ngayon, doon po ang ating all nations, doon po mag-uumpisa. Kaya naman po, mag-umpisa na po tayo mag-share ng gospel sa lahat dahil po nasa atin po ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Diyos. Kasama po natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang armas, sandata, mula ulo hanggang paa, binigay na po sa atin. At kailangan lamang po natin i-accept ang challenge at tayo mag-obey upang ang the Great Commission ay maging mission possible. Amen. At doon po tayo mag-uumpisa sa ating group discussion ngayon kung sino pong may gustong i-share tungkol sa ating topics, the Great Commission, obeying the Lord now, today is the day of salvation. At importante po, siyempre po, hindi po tayo makakapag-share kung wala sa atin. Mas madali pong i-share ang Panginoong Hesus sa iba kung alam po natin na tayo nga po ay nasa Panginoon na. Kaya naman po, siguraduhin po natin tayo magpasakop sa Panginoon Diyos. Amen. Kung sino pong may gustong idagdag, sabihin, encouragement, o question, ito na po ang time. Ako, Teng, Okay. katulad ng sinabi mo, yung great mission natin nga is, kumbaga, i-share ng gospel to the whole world. Parang, kumbaga, sa marami, nakakarami. Kung iisipin talaga, parang imposible talaga. Pero, katulad, naalala ko lang yung share ni Uncle Oscar,
na yung nag-share siya noong 1980. Uncle Mhm. Oscar, yung senior niyo po, na yun sa kamag-anak niyo, na Oo. akala ninyo na share niyo yung kamag-anak na yon, akala niyo natapos na ganun lang. Yun pala, Kala ko opo, walang epekto, walang epekto. opo, akala nyo walang epekto. Yun pala, hindi lang yung sineran nyo, nagamit pa yung sineran nyo na-share pa nila sa ibang tao. Kaya kung baga nag-multiply pa. Kaya kung tutuusin, yun yung parang yun yung ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Ateng. Kung tayo lang, akala natin mag-isa lang tayo paano natin ma-share sa marami. Yun pala, katulad ng ginawa ni Uncle Oscar, yung pinag-share niya, may impact sa taong yon, na-share niya pa ulit yung shinare ni Uncle Oscar. Kaya nag-multiply, dumami. Kaya kumbaga ganun, dahil yung Holy Spirit nga, filled by the Holy Spirit si Uncle Oscar, nung shinare niya na yon, ginamit siya. Kaya hindi lang isang tao, kundi marami na i-share pa. Kaya ganun. Kaya siguro sinasabi dito nga mission impossible, pero magiging possible nga yun dahil sa pag-sharing natin, magpapasalin-salin through mouth. Kaya maraming tao ang masisave. Kaya walang imposible. Parang yun lang yung naalala ko, yung sa ni Uncle Oscar, parang applicable dito sa pinag-usapan natin ngayon. Amen. Gusto ko rin i-share yung nung nagpunta ako sa Kuwait noon. Inimbita ako dun sa Bible study ng mga Pilipino. Tapos nagdala ko ng kasama kong puti, pero ang preaching pala Tagalog. Sabi, ay kinatanda sabi, okay, I interpret every word they say. Sabi ko, nahirapan ako noon. Pero ngayon, ang nakita ko dun sa mga worship team nila, pero yung worship leader nila, English. walang personalidad. Sabi ko, walang personalidad, hindi pa Pangit. yung kanyang pagsasalita, hindi ganong Pero meron siyang mga kasama na gandang lalaki tapos magandang magsalita. Pero bakit siyang ginawang leader, sabi ko niya. Nung nag-present worship na kami, inobserbahan ko. Yung pala, pag nag-present worship siya, talagang sincere yung makikita mo, mapipil mo Sincere yung loob niya. Anointed. Oo, very strong. Sabi ko, kaya pala sa ginawang gago, hindi siya tiningnan sa kanyang tsura sa labas, kundi sa loob ng kanyang puso. Kaya sabi ko, men look at the outside, but God looks at the inside. Kaya yun ang gusto. Kaya don't judge a person kung wala siyang personalidad. Lalo ng mga pastor. Kasi kung minsan, sabi natin, hindi tayo pwede mag-share. Baka hindi tayo pansinin, wala lang tayo. Sa tingin nila, basura lang tayo. Pero don't believe that. Basta bitawan mo lang, share mo lang. And then go away. Kala mo walang nangyari, walang epekto. Katulad ng sinabi ni Mimi, may epekto pala yun. Nagtanim ka. Meron palang nagdilig, meron naman ang harvest kay Jesus. Hindi ba? Don't worry about not walang epekto yung sinabi mo. Meron yun, don't worry about it. 20 years, 40 years after na, may epekto pala yung sinabi ko noon na nagte-testimony sila ngayon, sinasabi na nanggaling sa pamilya nangyari yun. Kaya yun na lang isipin natin, huwag tayo matatakot. Just go for it. Ang pinakamasamang mangyayari lang naman sa atin, mapapahiya lang tayo. So what? Sabi ni Lord, if you are ridiculed, then They ridiculed me. you have reward. Yeah. Wala kang ridicule, wala kang reward kasi hindi ka naman gumagawa ng You take the risk. Yeah. You take the risk. Yeah. At saka kasi, basta ang ginamit mo yung word of God, sabi nga niya, di ba, the word of God is powerful and sharper than any two-edged sword. It doesn't return void of power. Kaya yun, yung power ng senior mo na gospel, hindi na void. It multiplied. Yeah. Ganun yun. Yeah. Nga po, as a follower of Christ nga po, we need to be involved. Maging involved po tayo to make this mission possible. So yun po yung ating labor sa ating Panginoon. And yun nga po yung faith without work nga po is dead, di ba? So ito po yung isa sa ating labor sa ating Panginoon, yung magiging action po natin sa ating faith. So isa po ito sa command, command po ng ating Panginoon, yung kanyang Great Commission nga po. And yung karagdagan nga po na yung sa filled with the Holy Spirit. So paano nga po ba natin na mararamdaman or
malaman na we are filled by the Holy Spirit. So, doon po nga po papasok yung fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. So, yun nga po yung fruit na singular nga po siya, meaning na nabanggit ko na nga po ito na meaning yung hindi nga po siya plural na fruit. So, yung fruit singular, meaning kailangan na magmamanifest po sa ating buhay lahat yung siyam na inano nga po doon na yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, dapat po nagmamanifest po ito lahat sa atin. Opo, so hindi po pwede na yung 8 lang, then wala ka namang self-control. So, lahat po dapat yun is nagmamanifest sa ating buhay. So, doon po natin mararamdaman na we are filled with the Holy Spirit. Po sa fruit nga po ng Holy Spirit. So, yun lang. Amen. At saka yung katulad ng sinabi yung inumpisahan mong ating yung joke nga na yung crown na yan. Yung bali yung crown kasi natin talaga. Kaya ito ang talagang mission talaga natin is to disciple nga. Yung crown na yan natin, makikita yan, ibibase yan kung ano yung fruit. At yung fruit na yon, yung diniscipulan natin, at pag nag-grow siya at naging Kristiyano, yun na yung fruits natin, magiging doon ibabase yung mga ano natin, yung crown natin kung ilan ba ang, kasi doon daw makikita yung pagiging Kristiyano, tama ba? Tama ba ako kung na yung fruit mo kapag yung nasharean mo is yun nga naging Kristiyano? Dahil yun nga yung pinakautos sa atin ng Diyos maging to disciple nga. Para yun ang Great Commission natin, to disciple. Kaya pagka dumami ang fruits natin, na yung maraming naging Kristiyano dahil sa sharing natin, yun ang sabi nga na Uncle Lito, yung soul winning. Yan ang pinaka trabaho natin bilang Kristiyano. Yan yung discipleship. Opo. Opo. Kasi alam mo, kaya nga, di ba sabi ko, hindi imposible na wala kang ma-sharean eh. Actually, God wants us to start in our house, in our home, put our house in order. At saka, wag nating mamaliitin yung mga apo natin. Kasi, yung dalawang anak ni Mary Grace, they know about salvation. Kaya lahat ng kanilang mga friends, when they come to their house, they share the gospel at their age. 7 and 10 sila. Minsan nga, nandun ako tinawag ako ni Lucas. Sabi niya, Lola, can you please come here and explain further to Gia about salvation? So, huwag kayong mangingimi. Nestor, yung mga apo mo, sharean mo na ng gospel. Umpisan mo gamitin mo yung John 3:16. O, madali lang yun to get them saved. Yeah, oo, kasi ayaw mong, our heart's desire should be all of us, to be with the Lord. Kasi, yung mga prophecy, almost all of the prophecies have happened already. Kaya, the coming back of Jesus Christ is imminent. Yan ang sabi nila. We don't know, but, we have to be prepared. Yeah, so start in your family, so, kasi sa'yo, bakit hindi mo sinyer sa mga apo mo? O, dun sa mga anak mo, kung hindi pa, dapat siguraduhin mo, We have to make sure that our house is really in order, which means that we all, have accepted the Lord Jesus as our personal Lord and Savior. And then, yung mga apo mo na yun magsishare din sila sa mga kaibigan nila. Yes. Yeah, totoo yan. Yung mga batang yan very smart sila. And if they love their friends, they will share the gospel, because I've observed that in my grandkids. Hindi sa yeah, that's why I really thank God. So start putting your house in order, which means you have to make sure that they know the Lord, they have accepted the Lord into their hearts as their Lord and Savior. And then sila na, kasi the Holy Spirit will work on them and then empower them to share the gospel to others. Yes. So we have to do that.
Kasi yan ang, that's really my heart's desire that all of us will all be in heaven, you know, when the rapture comes, you know. So, naman So, sa Crown of Life. at saka madali kang magkuhan kahit na sa airport, you know, lalo na sa Pilipinas, na-experience ko to. Kung may, sa airport sa Pilipinas, basta may pupuntahan ako, yung katabi ko, you can say, you know what, inaano ko ng Holy Spirit na dasalan kita. Walang hindi tatanggap ng titingnan ka, hindi sige nga po. Walang tatanggi. If you start by praying for them, and then later on you share the gospel. So, parang yung kay kay Kuya Ed, nakakatuwa yung sinabi ni Ateng, nalaman lang na Christian siya, andun na yung dating yung sa paligid niya laging nagmumura. Ibig sabihin, hindi pa nagsasalita sa Kuya Ed, may na-impart na siya agad eh. At saka in God's perfect time, alam ko na gagamitin si Kuya Ed na para mag-share. Parang inumpisahan na eh. Wala pa siyang sinasabi pero may na-impart na siya dun sa mga katrabaho niya. Bino pag nakikita siya na parang ay nandyan si Ed, ibig na magmumura, parang pinipigilan nila. Kaya dun pa lang, kaya starting point na yon in God's perfect time, share na ni Kuya Ed yung gospel. Kasi nag-umpisa na eh, wala pa siyang ginagawa, ayan na. Kaya nakakatuwa. God bless you, Kuya Ed. Yeah, thank you dahil I got a tawag dun sa work. They gave me anong tawag dun? Maybe yung sinabi ko sa house church. I got a compliment for work saying that yung trabaho ko it became more very parang labing na hindi na it was just the surrounding the atmosphere was better ever since I came sa trabaho. Yeah, because nagmumura yung mga coworkers, wala nang dirty jokes and all that. And we bring the presence we bring of God. presence. I told them if you guys everywhere need we prayer, everything, I will bring the presence of the Lord with them. Yeah. And nakita It nila. becomes holy because God's presence. All the people I deal with, I tell them, you have a blessed day. God bless you. Ginaganon ko sila. Nagugulat sila. Binabless mo yung mga tao. Yeah, that's how it's supposed to be. Yung sinasabi ko. Amen. Ganun din po si Aika. Kaya yun din ang sinabi ko kay Aika kasi yun nga ante yung katulad ng shinare ko last week. Weekly merong comments kay Aika na yung mga pasyente na ano daw siya, cheerful, helpful. Kumbaga ang ganda daw ng presensya ni Aika. Puro maganda nakikita nila. Kaya sabi ko rin kay Aika, anak, kung ano man yung nakukuha mong favor ngayon, kasi nakita rin nila kung paano ka magtrabaho. Inaani mo rin. Hindi ka rin hindi nila papayagan na nandyan si Gabi kung nakita nila ang work ethics mo is pangit. Kumbaga, pinakita mo rin na maayos ka bilang manggagawa. Kaya, kumbaga, inaani din. Sabi ko, basta nakikita talaga, parang yung kay Kuya Ed nga, nakikita yung light eh. Nakikita yung basta maganda yung nakikita nila. Kaya, inaani nila. Siyempre, with God's presence talaga, pagka pinumpisan mo sa panalangin din, palagi yung sinasabi sa kanya, bago ka mag-pray, pati sinasabi ko nga sa kanya, yung mga pasyente mo, pag di sila nakatingin kahit ano kasi, syempre mga irritable kasi sa rehab daw, mga irritable majority ng pasyente, ilay hands mo anak, sabi ko pag di sila nakatingin o kahit nandun ka sa pintuan, ilay hands mo sila. Kaya siguro yun, nararamdaman nila yun, kaya maayos naman, praise God. Yeah, pwede niyang gawin yun, she's not stealing her time. Kasi nung sa ICU ako nagtatrabaho, alam nila na habang ginagawa ko yung mga procedure sa kliyente, nagdadasal ako, nililihens ko na yung mga kliyente. They always give me yung busiest client. Let's give Lulu the busiest client. Yung mga critical ba? Because they said, they know that I'm praying for my patients. So talagang nagdadasal ako and I'm not stealing my employees' time kasi during yung employer's time kasi during inaalagaan ko sila kasi pag sa ICU ka lagi kang nasa kliyente may ginagawa ka. I'm always praying and then later on makita nila stable na yung client ko. Yung patient ko sabi nila, "Oh, Lulu prayed again. Look at her, she's now sitting down." So God's power is really in you. Yeah, kaya sabihin mo yung kay Aika.
Yes, she can pray while she's doing procedure sa mga kliyente. Amen. Tulad yung sinyer ko na Crown of Life last week. Sabi ko nung minsan dito sa Darak, may kaibigan ako, sabi niya, let's go to Huntington Beach. What? It's already cold tonight. No, you go and give tracts to the people there. Oh, you want to go soul winning this time of the night, and also it's very cold. There's no more people there. No, we'll go. Pinakita niya sa akin. Sabi ko, kaunti lang sumama, isa ko sumama. Sabi ko sa loob ko, ano nga, what are the other people na not coming? I thought they're coming. No, they said it's cold. Hindi sila nag-sacrifice. Kasi kanila save na sila eh. They don't need to work anymore. They don't need to work for salvation. They just have to, enjoy na lang yung comfort ng bahay nila kasi masarap matulog na pagkapalamig. Sabi ko, then the Lord impressed in my heart, meron palang verse na pagka your crown when you die will be according to what you did in the earth. Nung buhay ka pa, palagay doon. Yeah. Tapos ang sabi pa doon na pagka nagsishare ka sa gospel lagi, don't feel bad na yung iba hindi nagsishare, yung iba sabi na ni Lord, lahat ng mga pagod mo at mga ginawa mo, hindi yan nakukuhan sa Lord, hindi na itatago sa Lord, nakikita niya lahat yan. Kaya doon, huwag ka maingit doon sa mga iba, sabi niya, huwag ka maingit, sabi ni Lord sa akin, huwag ka maingit sa mga iba dahil ayaw nilang gumawa. Bahala sila, basta gawin mo ang gusto mong gawin, yung nasa puso mo, gawin mo lang yun. Huwag kang maingit dahil hindi sila sumasama sa mga ganyang kahirapan. The battle is the Lord. The battle is the Lord. Yeah. Yun lang naikon ko kasi akala ko kasi pag hindi ka sumasama, okay na rin kasi save na ako eh. Hindi na ako kailangan magpapakita ng gilas pa eh. Lose na reward. Yeah, the battle is the Lord. All we have to do is to be used by Him. The crown of life, yeah. Mm. Ba't wala ako sa picture? Wala eh. Narinig niyo ako. Kanina pa Narinig. importante sa'yo yung picture. Ako naman, sa aking dyan, sa experience ko, nasabi ko na yung pag-aaral natin, kakaroon nagkakabunga sa buhay ko. Kasi nga yung salita ng Diyos, pilit kong pinapamuhay kahit hindi naman ibig sabihin not perfectly daan sa aking buhay, kundi merong mga bagay na talagang ingat na akong gawin. Para bang nung parang naramdaman kong napuspos ako ng Holy Spirit, para akong tumutuloy sa alambre, nag-iingat ako lagi sa mga galaw ko, sa mga sinasabi. Kasi once na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, Kristiyano na tayo eh. We are carrying the name of Jesus Christ. Right, Amen. Christian. Christian na tayo. Parang middle name na natin yan eh. Kristiyano yan. Yan, si Dr. Dagdag, Kristiyano na yan. Yung nasasabi ng tao, yung pa lang, nagdi-disciple ka na eh. Discipleship na yun eh. Nakikita, parang iba ng kanyang way of life, parang hindi na kagaya ng dati na kung magsalita, tapos wala yung mga dirty jokes. Tuwang-tuwa siya pagka na mahilig sa mga green jokes, ganyan. Laging laseng, yun. Yun, pagka nakita yung pagbabago mo ng mga taong nakapaligid sa'yo, para tayong artista na eh, pagka Kristiyano na tayo eh. Hindi lang kabahay natin ang nag-observe sa atin, pati mga kapitbahay, lalo sa Pilipinas, not very ko ng neighborhood, very close. Yun, discipleship na yun. Pagka nagmamanifest ang karakter ni Jesus Christ sa atin. Kahit hindi ka nagsasalita, nakikita ng tao, nagmamanifest sa atin ang buhay Kristiyano. Yun ang para sa akin na pinakamagandang discipleship. Even though not in words, but in action. Kasi action is speaks louder than word. Di ba? Hindi, tsaka Hindi lang yung totoo yan, Uncle. kundi yung araw-araw na pamumuhay mo na papansin ng kabahay mo, kapitbahay, mag-anak, na ibang-iba na. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, napapansin nila, iba na yung siguro dahil
Kahit na nagpapainom ako, harap lang ako sa kanila, pero hindi na ako umiinom. Amen. Saka iniwasan ko na yung mga usapang mga green jokes, yung mga chismis. Alam mo sa inuman, pag narating ng mga pag nalasing mo yung mga nagiinuman, kung ano ng mga pinagsasabing chismisan Ganyan. At saka hindi naman lahat, Uncle, nagbabasa ng Bible. Ayan. Kaya Hindi na ako kumbaga, nakikisali ang sa Bible kanila. nila, yung buhay mo, kung ano nakikita sa buhay mo, yung mga hindi pa nagbabasa ng Bible, ang tinitignan yung buhay natin. Yun, totoo yun. Mm. Pag nagkamali ka, kawawang Panginoon, pupulaan tayo ng mga... Hindi lang Tsaka tayo ang- masasaktan, pati ang Lalo Panginoon. sa karamihan kasi pa, akala pag Christian ka, parang perfecto ka na Parang, Kaya Christian, kaya nasisira agad yung pangalan ng Diyos. Akala Kaya nga, pag para Kristiyano tayong ka na. mga Kristiyano, sabi ko nga, para tayong tumutulay sa alambre, tayo bawat hakbang. Kaya pag uwi mo na store, huwag ka nang magpapainom ng alak. Ang ibigay mo na lang sa kanila, mga Bible na ang mga iharap soda. sa kanila. Yan, mga soda na lang. You have to, I'm not kidding. Si Oscar, Yes. hindi na siya nagpapainom Sabi sa They akin, will, so, para ma-prove mo talaga na you're a Christian. Kasi, pag may nangyari sa kanila, sabi mo nga, pag Yes. nalasing sila, yung mga green jokes na, kung ano-ano ang nagagawa nila na unrighteous, hindi righteous things. Kaya parang ikaw ang ano sa kanila to do those unrighteous things. Yes. sabi ni Yeah. ni dating nabilda si Ivan, malaking saka ko. Yung nagkasawa saka ko, sabi niya yung pala malaki talagang panya niya. Sabi niya sa akin, nung pumunta ko doon, ay, wala tayo dyan, gutom tayo dyan. Sabi na, wala rin dyan kasi nagpapainom kaya hindi ako sikat sa kanila Hindi, totoo yun. Hindi ako sikat sa kanila dahil hindi ako nagpapainom. Kaya di nila alam na hindi naman ako nagpapainom pero binibigyan ko yung mga talaga nangangailangan. Hindi para bumili ng alak. Pag madating ako doon, hindi ako pinapasyalan. Kasi gusto ko rin naman dahil siyempre naiiya ka pag pupunta sa baro, di ba? Hindi naman kasi ako umiinom ng alak ng yung marami. Minsan, Kaya nga dito sa US, pagka yung may nahuli, yung nahuli ng pulis, tapos alam nila pumunta, galing siya sa party, ang kakasuhan yung nagpainom. Hindi yung nahuli, yung nagpainom kung saan siya galing. Kasi kung hindi siya pinainom, hindi siya, mahuhuli na lasing. Yeah. So next time, mga Pepsi na lang, ang mga ipapaano mo sa kanila, Pepsi and Coke, or pakainin mo sila ng pansit and all the food they need, but eliminate liquor. Kasi they become unrighteous when kung nakainom na sila. Totoo yan. Yeah, so yung lifestyle, you have to change your lifestyle for the glory of God. Para kang hari pagka dumating ka, pagka madalas kang painom Oo. Dumadating ka pa lang Mapapauka sa mga... Sasalubungan ka pa ng bantay. You have to please God, not men. Amen. Amen. Amen, yes. Kaya nga nababago tayo once we accepted the Lord Jesus as our personal Lord and Savior. The past is gone. We are a new creation. We are the righteousness of God. Right? In Christ Jesus. Tsaka pag na-persecute po, parang nangyari kay Saul. Sabi nung si Saul po, bago siya maging Paul, bago siya naging mananampalataya, di ba po, pinapapatay niya yung mga Kristiyano, mga believers. Yeah. Persecute. Tapos nung on the road to Damascus, nasa Acts po yun, makikita po natin, binulag siya ng Panginoon, tapos kinausap siya ng Panginoon, sabing ganun, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi ng Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus, parang ang pinapersecute ni Saul, ni Paul, yung mga Kristiyano, pero ang pakiramdam ng Panginoong Hesus, siya mismo ang pinapersecute dahil yung mga Kristiyano ang pinapersecute. Kaya pag pinapersecute din tayo, hindi isipin natin hindi tayo ang pinapersecute talaga, kundi si Lord Jesus. Kaya Sabi nga niya, whatever you did to the least of my brethren, you did it unto me. Sabi niya. Kung yung ginawa mo doon sa mga pulubi dyan sa labas, mga malimos, parang ginawa mo na sa akin, sabi niya.
Kasi Those who are isang in representation ng ano, si Jesus ang representation ng mga kanay, mga pulubin nila. Ng may hirap na ano. You know? Actually, na-confirm na ni Pastor Jay kanina eh. Yung sa dasal niya yung Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of not forsaking the assembling of ourselves together, as is in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kaya nga, maganda yun, na dagdagan pa tayo ni Cheryl, di ba? So we should continue meeting together because we know that the day is approaching. So we are all preparing for the coming of the Lord. Na yun nga, because of all these prophecies na being fulfilled. Okay, di ba? Ulitin ko lang yung tungkol sa rapture kasi it's really my heart's desire that all of us will be raptured together. Kasi promise yan ni Lord sa ano? Saan ba yan? Nasa ano yan eh, 1 Thessalonians 4:16. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. So sila tatay, sila nanay, sila Marilyn, yung lahat ng believers na namatay, they will, ayan, sabi ni Lord, the dead in Christ will rise first. After that, tayo na mga believers or na get saved or na born again. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. So if we are continuing to fellowship together, we're encouraging each other, and we have an expectant faith that we will all be raptured and we will all be with the Lord forever, with our loved ones who died. Amen. Accepted the Lord Jesus as their Lord and Savior, si Manang Pe. Yeah, sigurado, we will all meet them. Amen. Ayun nga, before we take communion, we have to make sure that, we have checked ourselves. Are we really with the Lord? Sinasabi din yan ni Juliet, di ba? Sa kanya, pag binabasa niya yung scripture tungkol sa communion. Yeah, ask forgiveness first. Yeah, we have to, as forgiveness, we have to make sure that we are, our heart is really with the Lord when we take communion. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na sinamahan mo kami, O God, at aming natutunan, Panginoon, muli ang iyong mga salita. Dalangin po namin na ito'y tumimo sa aming mga puso, magawa namin ang iyong kalooban. Na ipamuhay namin, O God, ang kalugod-lugod sa iyong harapan. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Narito, Panginoon, na gagawin po namin ang pag-alaala sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, na binuwis mo ang iyong buhay, Panginoon, upang kami mapatawad at malinis sa aming mga kasalanan. At sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na tunay, Panginoon, na ang mga benepisyo, O God, na aming mararanasan, Panginoon, nang dahil sa iyong mga latay at sugat, ang lahat ng aming karamdaman at mga pagkakasakit, Panginoon, ayun ang pinagaling. Kaya Lord, narito, Panginoon, muli, O God, aalalahanin namin ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. At Lord, narito na humihingi po kami ng kalinisan sa lahat ng aming mga kasalanan, O God. Maging karapat-dapat kami sa iyong harapan, O God. Kaya Lord, linisin muli, Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso at isipan, Lord, sa nagawa naming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo,
na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Atin pong kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Hesus. Hallelujah. At gayon din naman na hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Kapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ating pong inumin ang Diyos sa simbolo ng dugo ni Jesus na siyang naglinis sa lahat ng ating mga kasalanan.